of the poor. I believe na last month, nagkaroon ako ng pagninilay tungkol sa Year of the Poor. I just remember lang po yung sinabi ni Archbishop Soc Villegas. He made this teaser as president of the CBCP. He made the teaser for the Year of the Poor. Sabi niya, who are the poor? Sino ba ang mahihirap? Dapat yun naman na natin intindihin. Kapag tayo mga kapatid, pag sinabing mahirap, ano po ang idea natin ng mahirap? Walang makain, walang tirahan, walang damit, payat, may sakit. Yun lang ba ang image natin ng mahihirap? Sino ba ang mahihirap? Sabi ni Archbishop Soc, who are the poor? We are the poor. All of us. Lahat tayo ay mahirap. We are the poor. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, you are poor. Sabi mo katabi mo, excuse me. Ito ba ang poor? Kaya mo ang damit ko, mukha akong poor. Yan sinasabi natin eh. Minsan ang pag sinabing mahirap, eh nasa mata. Sana wag tayo mahuhulog sa matang mapaninga at mapanguli ng kapwa. Kaya sabi ni Bishop Soc, we are all poor. Why? Because all of us, we all depend on God alone. Amen. Tayong lahat ay mahirap sapagkat lahat tayo ay umaasa lang sa Diyos. Yan ang natin kalilimutan. Yan ang nakakatakot. Kapag nakalimutan na natin na ang lahat ng nasa atin ngayon, na ang lahat ng tayo ngayon ay dahil sa Diyos. Tayo po ay umaasa lamang sa Diyos. Kaya nga, do not be afraid to look at yourself, to look at your life as one of the poor. Dahil kapag natakot ka na, at kapag madamot ka ng tignan ang mukha ng mahihirap, then you are not looking at Christ. Look at the poor, and you will see Jesus. Look at the poor, and you will see Christ. Kaya kapag tinignan mo ang sarili mo at hindi mo na makita ang ibig sabihin ng mahirap, then where is Christ? Kaya sabi po ni Pope Francis, yung sa misa na sa amin sa Manila Cathedral, sabi niya, do not remove the poor in the gospel. If you remove the poor in the gospel, then your preaching is nonsense, useless, walang kahulugan. At kung meron pa po tayo dapat nagtularan, alam niyo po ang mahihirap kasi ay kagaya ni Lazaro. Remember the gospel of Lazarus? Siya yung mahirap na naghihintay na mahuhulog doon sa kinakainan ng mayaman. Mumo lang ang naantay niya. Yun yung tiwala. Kaya nakakatuwa na itong ebanghelyo natin ngayon ay may kinalaman din sa pagdiripaw natin ng kapistahan ng Lourdes. Kung meron ng mga taong lumalakas ang tiwala sa Diyos, ito yung mga taong may sakit. Kapag tayo nagkakasakit, lumalakas ang tiwala natin sa Diyos. Kapag tayo sinusubok sa buhay, lumalakas ang tiwala natin sa Diyos. Ako pinibigay sa lagi sa Quiapo. Every Friday meron po ako regular mass sa Quiapo. Alas 3 ng hapon. Alam niyo sa Quiapo, nag-enjoy ako mag-misa. Feel ko talaga ang mga pagdarasal ng tao. Pag tinitignan ko yung mga tao, parang ako nasa Quiapo kayo sa dami ninyo eh. Kasi doon sa Quiapo, sabi ko, kaya kaya ako magbibisa na 3 lang ng tao? Kung hindi mangyayari yun. Siksikan talaga. But I admire their faith. I admire their prayer life. Yung mga tao yun, iba-iba na ginagawa sa buhay. Iba-ibang parang ng pananampalataya. Panagpupukon yun, sari-sari. May nakataas ang kamay. Papalapit pala sa akin. Sabi niya isa, magkukulos yun isa. Sabi na magkulos. Oh, may ganun pa. Sabi ko, may ganun ka pa. Parang mabilis pa din. Talagang sari-sari eh. Pero isa sa mga hindi mawawala doon, yung mga humihipo sa mga santo, no? Isa yan sa mga paraan ng pagpapakita ng pananampalataya natin. Yung paghipo natin sa mga santo. Pero lagi pinapaalala sa atin, siguraduhin ninyo, tama yung hinihipo nyo sa santo. Lalo na kay San Miguel. St. Michael, baka gano'n ka ng gano'n, yung demonyo ang nahihipo ninyo.
Lalo pag nasa taas, tingnan ko yung anghel, baka yung demonyo na nahihipo natin. Meron po kami santo sa parokya, sa Mandaluyong. Alam nyo, tinignan ko talaga yung paa ni Kristo nakapako, put-put na. Talagang patusok na. Ganon kadami ang humihipo sa Kanya. And that is in our gospel today. Wala yan sa panyong inihipo mo. Wala yan sa tuwalyang inihipo at pinahid mo. Nandun yan sa pananampalatayang inilay mo. Yun yung pinakitang halimbawa nung babaeng dinudugo for 12 years. Ginawa na niya lahat ng paraan. Inubos na niya ang kanyang kayamanan para mga magulang, di po ba? Kapag meron tayong mahal sa buhay na may sakit, gagawin mo lahat. You can leave everything behind and you can give up everything. Gumaling lang siya. Ginawa ng babae yun. Pero in the end, kanina pa rin siya kumapit sa Diyos. Sabi niya, mahipo ko lang ang iyong laylayan, gagaling na ako. Sabi po ng mga komentarista, ito daw po yung himala na hindi si Kristo ang nag-initiate. Tanging ito lamang daw ang himala na nangyari nang hindi si Kristo ang nag-initiate. Totoo nga naman. Kaya nagulat si Kristo eh. Sabi niya po, parang may lumabas na kapangyarihan sa akin kasi may humipo. At alam niyo daw kung ano pala yung magpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos? Yung pananampalataya mo rin. Your faith can save you. Your faith can heal you. Your faith can forgive you. Just have faith. At nung po tayo dinalaw ng Santo Papa, yan po yung isa sa pagandang regalo sa atin. No? Sabi nila, maraming nagkwentuhan na lumakas na naman daw ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko dahil sa pagdalaw ng Santo Papa. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal ng Santo Papa. Ipagdasal po natin siya. No? Nawa, yung mga iniwan ng halimbawa sa atin ay mawawala. Dahil po nung dumalo ang Santo Papa, talagang ang buong mundo nanood sa atin. Tinignan ang pananampalataya natin. Sabi nila, zero crime rate. Zero crime rate nga naman. No? Kaya lang yung pagwakas daw, yung mga mandurukot, magnanakaw, hold-upper, nagtinis, nagtimpi. Nung dumalo ang Santo Papa, nagtaasan ng mga gadgets. Yung mga mandurukot ako, pigil na pigil. Salamat kay Pope Francis. May bago tayong world record. Biggest number of crowd. But my dear friends, huwag tayo malaman. Hindi lang mga Katoliko nandun. We share this blessing to our brothers and sisters sa ibang pananampalataya who join us in Luneta. Kayo ba nasa Luneta? Sino mo sa inyo nagpunta sa Luneta? Nasa Kamalong, grabe. Sino mo mga nanood ng misa sa Luneta, nasa kamay? Mas marami. Pati kilala niyo po ako. Sasabihin ko na nga, kasi kanina sa likuran sabi nila sa likuran, siya tayo. O, ako po yun. Kapagkala ko na po sa inyo, ako po yung tinawag nila Luneta MC. Buhay ko walang baka matamay pa kayo. You know, hindi ko alam po isi-share ko pa naman sabi nila, Father, ako nag-iintay sila, Father, kaya ako dami nagsimba kasi gusto kang makita. Ako po yung Luneta MC. I was the one who was bashed, but not crushed. Alam niyo po yung karanasan na iyon ay naibabahagi ko na walang pinapuhugot ang galit. Walang galit. Kakasabi pa lang natin, no? Yung tiwala. Siguro yun ang nagpalakas sa akin, yung tiwala ko sa Diyos. Yung tiwala ko na sumunod ako sa Kanya. At yung tiwala ko na mapapatawad na ako kung ako man ay nagkamali. Alam niyo na trending, hindi naman yung mukha ko, ito mukha ito mag-trending. Ang nag-trending talaga yung word na, I'm sorry. I think that is also one characteristic of Mary. The humility of Mary.
na hindi niya maintindihan yung nangyayari sa kanya. Bakit kailangan kapapanganak ko pa lang sa anak ko, hinahabol na kami para patayin yung anak ko? Bakit kailangan na habulin kami para hulihin kami? Bakit yung anak ko nagpakain na siya, nagpagaling na siya, nagbigay na siya, papatayin pa siya? Hindi maintindihan lahat ni Maria. Sabi sa akin, nagsisisi ka ba, Father Hans, at tinanggap mo yun? I don't think so. Nagtiwala na po ako. Maraming pare. 6 na taong pare pa lang po ako. 6 million pala kausap ko. At bakit ko naman po titignan ang hindi kagandahan sa dakilang pinala? Let me share with you this last thing. Nung nasa Luneta na po ako, kagaya nila ng anak akong malapitan, mahawakan si Pope Francis. Nung magsisimula ng misa, hindi ako umalis. Sabi ko, baka dumaan dito, pagkakataon nito, pangatlo na ito, last ko ng chance. Nato na ako, abot kamay na. At nung lalabas na siya, nakarete na ako, humara ang Swiss card. Eh, wala. Kaya nung pagdaan niya, nakatayo ako sa mga lang. Sabi ng mga kaso, kamay na, di ba kamatay na mo? Pero walang nangyari. Katapos na yung misa, after the Mass, baka pwede na. Nung after the Mass, pumesto na ulit ako, humarap na naman ang Swiss card. Sabi ko, ulit pa rin. Last chance na. Sabi sa akin, Father Hans, pumunta ka na doon at sabihin mo, walang aalis. Yun po ay instruction sa akin. Walang aalis. Dinutulungan pa ng aking mga new friend pastors. Walang aalis, may parapol pa tao. Ang galing, ano? Sabi ko, walang aalis. Kasi nga naman si Pope ay babalik pa at lalabas para makaikot pa siya. Alam niyo, sumisigaw ko, mabuhay ang Santo Papa. Tanong ba kayo? Mabuhay ang Santo Papa. Papa Francisco, mahal ng Pilipino. Nung sumisigaw ko, mabuhay ang Santo Papa, nung mabuhay ko, naputol. Bakit? Paglingon ko ang Santo Papa, palapit na sa akin. At tinutulong niya akin na lamunan. Sabi ng mga pasyo, kung kita mo na, pati si mo, pinapatahin ka. Hindi mo sabi gano'n eh. Ang sabi niya gano'n. At nakangiti siya. At nung lumalapit na siya, binibigyan niya yung kamay niya, hindi ko na naintindihan yung Spanish na sinasabi niya, hindi ko na naintindihan. Kinuha ko na yung kamay niya, binalikan ko na. Sabi ko, Diyos ko, sa niis ko kung paano mo siya lalapitan, siya pala ang lalapit. At sa 6 million na nandun, isa lang ang lumapit at nagpakita ng malasakit sa aking dalaman. As early as 5 a.m. nang walang kain, kinapitan ako, alas 5 ng hapon. My dear friends, in life, lahat tayo susubukin din. Lagi natin natandaan, there are blessings, but there are trials. What is important is your faith in God. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Sa karanasan na ito, tinuro sa akin ng Diyos that if you are with Christ, if you are with Christ, no one and nothing can harm you. Just be faithful in Him. And do not be afraid to be humble. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. May Mary, our dearest mother, continue to inspire us, continue to guide us in following Jesus with humility and with faith. Amen. Please rise for the prayers of the day.